mangyayari dito sa laban na to, and especially with whoever is gonna be on the blue Okay. side. And that Oh, is interesting. TNC actually banning Classic. all of Irad's heroes, the Classic. assassins. Actually, ginawa nila to. They've been doing this for 2 weeks. 2 weeks na, weeks, I yeah. think. Yung Fanny Ling Hayabusa ban, and then they would force out the Hylos, Roger Harith, and then Edith trade. You would win out kasi tatlo lang yung makukuha for the first set of rotation. Kasi isa sa blue side, dalawa sa red. Tapos makakakuha pa yung TNC ng isa, tapos may plus 1 pa. So now they remove the Harith from the side of RSG. Roger, Edith, Hylos, Phobius is open for TNC. Pwede pa rin sila dito gumawa ng hero early for KZ ng ngalan. But I do agree that for the last 2 weeks na ito yung nagiging atake for the draft ng TNC. And actually, gumagana naman. But right now, looking at the side of TNC Pro Team, as we mentioned, there's going to be a Phobius here. So for RC Philippines, may mga open, katulad niyang Edith na finally ba kukunin nila agad as priority? Yeah. Or even a hero for Nibor here. Pero may win rate na tayo for both blue and red side here. Yeah, mas mataas yung, again, mas maraming games na pinanalo dito yung RSG. But now that they have to pick their two heroes, I think Roger Hylos, available. Roger Hylos or Roger Edith? Pwede yung highlights. Oh, Zask. Oh, interesting. Okay. Usually teams would stay away from the Zask. Very understandable actually yung Julian pick. You don't want Irad to lose out on the hero, especially si Kaizen din nakarami ng Julian games. So you just take it away from RSG. But this is something that TNC could have expected, no? Na lumabas yung Julian sa kabilang side. Interesting lang kung ano yung pipiliin dito ni Kaizen kasi so far we've seen him play the Julian and the Hayabusa. He's been really stellar on that hero. Then again, nandiyo pa naman yung Roger, Valentina, even yung Aurora. Actually may Hylos pa. Always on the way. But instead of that, they go for the Matilda. Upon the And lately yung Matilda, umaangat na ulit siya pagdating sa leaderboards and even sa win rate na nga lang din ng heroes that we've chosen or we've seen yesterday. Pero for the side of TNC Pro Team, as early as possible, they want to secure a hero for Kaizen. Nasabi mo nga yung next ng Hayabusa and even the Julian. But now for RSG Philippines, ito yung tinutukoy ko na kinuha na rin nila, somewhat kind of flex pa rin naman ito. This is a wrap-up of the first phase. Yung hero na parang somewhat familiar tayo para kay Lightor, we still don't know kasi pwede rin gamitin ni Neborian later on. Pero looking at the composition, you guys are right. Kumuha na sila ng dalawang junglers, both junglers getting their own hero para makamatch up na sila kasi, you know, TNC already eliminating a lot of those options. Pero yung Zas, Julian are there for RSG. Meanwhile, yung Matilda and the Phobius are there for TNC. Ang ganda ng wrap-up ng RSG, nag-mic drop. Yeah. Nilabas yung, sinonimo sa kanila to itong Edith pick with my RSG. way or I the understand highway. the Nolan pick from TNC. It's a hero that can match the farming speed of the Julian. Yeah. Ayan nakangiti si Coach Wolf, sabi niya, ano ito? Ba't may Ichiban? Ano lang naman yan? Well-researched actually, Yeah. ang RSG. Ayan, shoutout kay Lapel din. And Ayan. pati kay Wolf. Na actually maganda yung naging leader ni Ball. But Yung actually, titig eh, no? ang ganda na nun ng atake. That's going to be a direct attack na nga lang din onto the bans. Aba. But here for TNC Pro Team, it's going to be a Moscow ban out naman din against Kusei here. Yeah. So, medyo malilimitahan yung mga heroes here na nakasanayan natin nakikita dito sa MPL. But one thing is for sure here for RSG Philippines, nung pagka-wrap up ng first half, parang sabi nila, you cannot go for the checkmate this early agad. And speaking of which, This is what you were talking about actually. Yung Edith, parang, ano yan eh, it is flexible towards Light and Nibor. Whenever Nibor uses it, 60% in terms of win rate. And not only that, you can also take note na ngayon kasi, ang madalas sinasabi ng Hope will find a way, or the XP leaders even are when the all is secondary forlorn. roamers, right? So you're gonna have to take a lot of those damage outputs. Yeah. Vexana ban coming out from RSG. I think yung TNC tinigyan dito. Yeah, there you go. They go for the Teresa ban. Full respect is flex ng Edith. And now, Kari, most likely for Kusei. Kasi so far, he's played Moscow and Kari the most out of the gold lane. Actually, lamang yung TNC dun sa naging setup ng banning phase. Kasi in terms of hero pool, mas malawak yung hero pool ni Kuzen. He's played the Ruby, he's played the Melissa, he's played a lot of things, even the Bruno. Actually, yung Harith niya, full respect pa from RSG. Kasi may clip pa nga si May clip pa nga si Kuzen yung in-outplay niya sinayawan niya si Kyle TZ. But now, they go for the Roger, they go back for the Zero. And yeah, this is gonna be gold lane kasi jungle, jungle Julian. So now you can take up the Claude for Kuzen. Either that or makahanap sila ng magandang answer dito sa Roger gold lane. Claude, maybe even the Kari, and Ruby as well for Kusei. For Kuzen. pwede pa rin sila dito ng Ruby Pepper. Pero with the Faramis lang, I highly doubt here na mag-Ruby Gold dito for Kozen. But what we can suggest or what we can predict actually is going to be the Claude. Para hindi rin ganun kahirap yung magiging buhay niya dito. Especially na magiging katapat niya na nga for sure is the Roger. But with the Faramis, it just changes everything na nga lang din pagdating sa mapa. But instead, they will go for the Nathan here for Kozen. Dami nila magic damage si Nolan lang yung physical, so rated armor is gonna be a big problem here for TNC, especially in the roams, no? And now, I think ang maganda rito gawin is kunin nila yung Minotaur for the roam, either that or yung Rock,
Ruby as well, still for Nibor. Kasi pwede mong pagpalit-palit pa yung role ng Eden tsaka nung last pick dito ng RSG. And Zas wouldn't mind playing with any other roles kasi kaya niya mag-take over ng mid mag-isa. May sariling bulate yung mga bush. Hindi niya kailangan ng tangke para mag-check push. Hindi niya kailangan ng magbabodyguard sa kanya. Arlott, And to be actually. honest, here for the side of RSG, you mentioned the Arlott, but I'm also kind of leaning towards a hero again for Light. Parang pwede niya ilagay kay Nibor pa rin tong Eden And it's going to be a Lolita here That's a good find. for RSG Philippines. That is a good find. It's a natural answer from for the Faramis. Light has played this matchup so many times before. And yung Nathan, kailangan niya ingatan yung kanyang pag-atake, yung pagpindot ng attack button. Kasi kapag lumabas yung reflection, siya pa yung masasaktan. Parang ang hirap bigla ng buhay. And actually, ang ganda na siya, ang right find for the Philippines. Parang pinilit nilang itago na, uy, hindi namin pipilitin na makuha agad to, hindi namin pinakita agad yung cards namin. But to be fair, no, ang ganda ngayon nung naging amp ng RSG Philippines pagdating sa final pick nila, especially onto the crowd control, na mas nadagdagan not only in terms of shield, but also sa setup. Flexibility has been introduced by the Raiders. Lolita para kay Light. Meanwhile, TNC takes it in. Game 1. Casters, pasok. At magsisimula na nga ang pinakaunang laro ng Best of 3 series na to. Sana makakita tayo ng intense na Game 1 to set the pace in this 3-game series. And again, this is TNC and RSG. Ano kaya pwede natin ma-expect in the early game? Ako para sa akin, medyo mahaba-habang turtle fight. Dahil nga naman, ginamit ulit ng CNC. Yung gumana sa kanila against Backwards 80 pa rin kahapon, which is na Matilda and the Paramis. Medyo, napapaisip lang ako dito. Yung frontline lang, ang kailangan lang nila isipin dito. Okay, na parang dumadalas na lang na rin ulit yung Matilda pick. Yep. Simula week 5 ay parang dumadami na ulit ang nagpipick ng Matilda. At si Escalera ay isa naman sa mga alam natin versatile na roamer pero konting takot lang. Sinindak lang ng saglit. Pero napapurify doon si Kozen dahil nga sa ginawang amba dito ni Kusei. Pero going back doon sa pinag-uusapan natin, para naman sa RSG Philippines, ang ganda nito kasi yung kakulangan nila sa magic damage, inapunuan naman ni Iran with that Julian. And parang in terms of yung magic damage naman, yung Julian talaga yung isa sa mga pinakamataas. Yung damage in the early game, talagang pagka-level 3, mas lalo na kung yung upgraded sight o yung upgraded first skill ang kanyang gamitin, talagang kaya niyang i-burst kahit sino. But right now, di pa naman natin nakikita na sinusubukan ng Irat gawin yon. Dahil malapit na rin magsimula ang pinakaunang turtle natin in this game. Yeah, and abangan lamang doon sa pwestuhan. Habang sila tumama din yung charge. Yung elepante ni Iran ay kanyang ilabas pero hindi lang tumama doon. Mapapa-TV out or mapapa-recall muna dito si Lancy. Ilang segundo para doon sa unang turn. Pero may bakbakan kagad dito sa may bandang ibaba. Pero high halo lang muna yun. Kumbaga parang hindi pa naman sinakmal. Alam nating all-in na yung Roger. The moment na mag-Lycan pounce yan, kakalmutin ka na hanggat pwede kang mamatay. Pero at this point, hindi talaga ganun kasi dahil magsisimula pa lamang ang pinakaunang pagong. Kung naunang mag-establish ng pwesto ang TNC Pro Team dito with Heads leading the charge. Pero nakasunod naman na si Nibor at si Light. Aqua as well holding the bush really good. And both teams are really setting up for the first objective ng napakaganda. Okay, umakit sa taas para makuha yung konting experience nyo. Pero pumasok na si Nibor at aatrasin muna dito si Heads. Asan yung kanilang jungler? Medyo malayo. Parang call ata dito ng TNC yung atras gamit na yung Nether Realm. Habang yung bulate dito ni Aqua ay nailabas na nga rin lang. Nether Realm! And the Nether Realm ay will be used. Nakuha na nga ng RSG. Yung nasa nilalaman nila habang si Heads ay nandun. At si Nibor ang mamamatay first blood para sa mula ng TNC. Di pa sila tapos dito. May round 2 pa daw. Habang din si Escalera, iniligtas lamang din. May circling eagle na. Si Escalera dito binabalik lang. Nung Guardians Reflection at dalawa makukuha ang kill ng TNC. What a micro outplay na nagmumula kay Heads. Nag-flicker siya papasok para tumama ang kanyang second skill at makapag-ulti ng 2 beses. What a play coming in from Heads at naligtas pa siya ni Escalera doon sa dulo. TNC, hindi man nila nakuha yung pagong. Nanalo sila in terms of gold trade tungkol sa laban na yun. Ito yung hinihiling mo kanina nung nagsisimula pa lang itong laban na ito. Akala ko nga nag-Nether Realm Itong si Lancy, animation pa lang pala yun nung kanyang skill 1. Pero ngayon, na nakikita na natin in terms of item, early Sky Piercer para dito kay Kusei Wow. Ito yung nakikita din natin mula kay Benny Cutie na talaga nagiging choice para sa mga Roger Gold lanes na nagpa-first item sila ng Sky Piercer. Mapalugi man yan o mapalamang. Gusto nilang may Sky Piercer sila para dire-diretso na yung kanilang pagsusnowball kung sakaling makakuha sila ng early kills. Balik tayo dito sa mid lane. Mukhang naghahanap ng magandang setup ng waves ang mga teams natin before the next objective. Makikita natin na both teams talaga ay mahilig maglaro in the fundamental aspect of MLBB. Yeah, and mga utak nila, si Wolf at si Panda. Alam naman natin, the Fundamentals from RSG Philippines kasama. Game 1 of RSG kontra TNC.
2-0 pa rin ang ating kill score. Wala namang naganap habang hindi tayo nanonood. Tuloy-tuloy din ang aggression na pinapamalas ng TNC dito. Kailangan nilang mapanghawakan, kagaya ng pinag-uusapan natin at patuloy na nagiging istorya dito ng TNC and ng RSG Philippines. Napagamit na rin ng figure si Nibor habang primer run ay nakikitaw na nga rin lang. Layo mo na sila si Saving Eagle, nasa lubong yung apat na members dito and Illuminum Blast. Tumama lang dun sa may mga damuhan. Hits is there para lang maging additional frontline para sa TNC Pro Team. May pagbugo sila na gagawin. Atras muna, Irad ay maatras na nga rin lang. Yes. Pero si Hits, ayaw ko lang papapigil Hits dito. Sabi ni Escalera, tama na yung pre kasi yung turn na nakuha na natin. Napakagandang pag-back mula dito kay Escalera. Napakagandang take din mula sa TNC Pro Team. Kung mapapansin natin, no, every time na may flicker dito si Nibor ay naghahanap sila ng play with the Edith. Tama ang mga nagiging call nila. Pero lately, yung mga kinokall nilang play ay parang wala silang nakukuha conversion at malaking bagay kasing ginagawa ni Heads na humaharap siya sa madami. Oo, sobrang gulo din kasi talaga eh. Kumbaga parang hindi mo alam kung paano mo aawatin at paano mo pipigilan. Bukod doon sa mga suppress skills, no? Itong isang Podius. And ito yung nakakainis pa na part, no? Kasi may sarili na rin siyang knock-up eh. Ayo. Di ba? Anli talon yan pagka nagkataon eh. Pag marami pa kayong natamaan, depindot na lang talaga ang kanyang ulti. Pero dito sa may bandang ibaba, may balak na masama. TNC! Oh, pabilisan nila pumindot pero ang bilis din ng pag-cambio pabalik ng Escalera dito sa laban na to. Nakuha successfully yung unang torre dun sa may bandang ibaba. Pero gugo ata dito ang RSG, nakatambay din sila. Pas lang no? Kumuha lang ng objective, umalis na agad, balik tayo sa ating mga lane, protektahan ang mga kailangan protektahan at makipag 1v1 sa Edith sa top lane. Kailangan na umalis ni Kaizen the moment na nagamit yung Primal Wrath at ito na yun walang Primal Wrath na available. Pwede nilang gangsterin itong XP lane ng kupunan ng RSG. Grabe, bago magsimula itong laban na ito, nag-worry ako sino kaya magiging frontline nila. Sabi ni Escalera, easy ka lang kasi Burrito, easy ka lang kasi Wumi. Akong bahala dito, hindi man ako makunat, pero mailap. Mailap ang agila. Kumbaga parang hindi mo naman kailangan tanggain lahat. Kung Tama. pwede mo naman salagin, di ba? Pwede mo naman saluin ng shield, pero si Irad, mga may kasama naman pala Kaizen. Going back, pero napakagandang hila at pagpasok kay Ska. Ayun na, si King Iggy, nagamit na rin yung trophy, pero hindi yata sapat yung damage nila. Atras na rin muna dito si Kozen. Apat na members ng TNC, parang hindi pa sila patapos dito. Si Heads, isasalubog na rin. Magandang cut para sa kanila, pero andito yung sandwich play mula sa Orange Team Philippines. Maibit agad dito, itong si Lancy. Wow. Tumama din siya sa kamay dito ni Kusei, habang takuha muna patras. Kusei! Tumama din ito, Blast! Sa tatlong members ng TNC. Ito na nga ata ang pagbawi ng mga leaders. Escalera yung atras din. And this time, Heads. babawi na si Heads. Sino ang kanyang mahuluhan? Una ay natin si Nibor, pero mapapadash out. Wow. At si Kaizen ay nandun. Ikaw si Para Rad. sa lahat ng mga nangyayari. At si Rad naman ang magiging Oh, wow. sa mga ganap na nangyayari dito ay double kill para kay Heads. What a game para dito kay Heads. Kanina pa nag-iinit. Wow. Ang Mobius na to. Lahat ng mga abilidad ay tumatama at napaka-crucial pa ng pag-abante niya during those fights para bigyan ng spasyo ang mga damage dealer mula sa TNC Pro Team. Sa kupunan naman ng RSG, no, okay din kahit paano dahil nakakuha naman sila ng kills para kay Kusei. Still, anybody's game pero may okay na kalamangan ng TNC ngayon with the 3K gold lead. Medyo uminit ang ulo ni Heads doon sa naging laban, sa naging action. Bigla ang 3.4K ang naging gold lead ng TNC at kailangan nila maghanap ng nagiging sagot dito. Yan, tama ka doon, uminit sa sinasabi mo eh. Tumatama yung mga abilidad, tumatama yung mga skills. Even 3-man Luminum Blast mula dito kay Light. Pero may kabitinan pa kasi sila sa damage. And medyo na-late din si Rado doon sa mga naging tagpo na yon. At kailangan nilang hanapin yung tempo na yon. Kasi parang based doon sa galaw ngayon ng TNC, parang alam na nila yung tempo eh. Tsaka kung tutuusin nga, no, dapat namang talaga sa damage ang kupunan ng RSG ngayon. Mainly because meron silang Julian. Yep. At yan talaga yung mga early game junglers na tinatawag natin. Pero mukhang hindi ito nakakapitalize ang RSG so far. Tower dive. Ang hinahanap ng TNC dito, Infernal Pursuit, hindi pa rin nagagamit at kumuha lamang sila ng Torre at back to business na naman ang TNC. Grabe no, sobrang ginagamitan ng mga sabihin na natin na basic MLBB ang ipinapamalas ng TNC. Beautiful MLBB kumbaga. Noon lagi sinasabi ni Wolf. Pero kung hindi nila rin in terms of item, kaya pala sakit na rin ni Kozen eh. Ang hirap na rin ng kumbaga nakaka-2-core items siya dito kasama ang Feather of Heaven. Sakit na ng mga Oo, normal masakit na na ito, yan. Mas lalo na yung after mag-skill, yung unang atake masakit na agad. Heads, mukhang makakapag-disengage naman. Pero ang RSG mukhang mag-all in na. Ako tatamaan ang Domino Blast pero sakto yung Nether Rev. Ito ata magbawi ng TNC. Sabay lipa dito si Escalera at atras din muna si Nibor. Nangalahati lang ang kanyang buhay doon pero walang magiging kabayaran or walang magiging trade sa naganap na yon. Ang ganda ng flow ng minions ng TNC sa bottom at sa may top lane at kailangang bumawi ng RSG in terms of the controls. Mukhang kailangan talagang bumawi ng RSG sa map control, no? Dahil every time na umiikot ang TNC, mukhang nakakakuha sila na kung hindi man Torre ay kumukuha sila ng mga mini objective sa loob ng jungle ng kalaban. Pero may nagbabadyang teamfight around this north area. Nibor with a flicker play, nakahanap ng isa. Okay, si King Eagle, apat ang nasa arko doon, pero nauna na si Lancy. Habang isusunod din si Nibor Yes. at si Light ay mapupunti lang bigla sa may gamit dito ng dominate si Seth at Raxa at mamamatay din si Kusei. Wow. 3-man down para sa kupunan
na ng RG Philippines at tatangkihin na ng TNC ang unang lord ng laban na to. Mukhang itong Lord na to ay mapupunta na sa kamay ng TNC. Mapapanood natin kung ano nga ba ang naganap sa instant replay hatid ng Infinix. Hindi ako makapaniwalang walang namatay sa TNC Pro Team in this entire fight dahil nakapasok naman yung mga damage dealer. At si Hits bumaba pa ang HP niya dito pero saktong-sakto din ang guide. Daki si Kuya Seth yan. Kuya Seth. Kuya Seth. Tsaka ang gusto ko sa yung sampal niya bago bumalik dito, may eye contact sa camera. Ay, oo. Ganun pala yung technique. Next time na kunwari maging guest marshal tayo, dapat may eye contact doon sa camera. Welcome back sa ating laro. 6K ang lamang ng TNC Pro Team at mukhang naghahanap ng laban dito ang RSG o dinedepensahan lamang ang kanilang base mula sa TNC. Okay, naka-abandon dito ang TNC. Next na ata na nakikita nila is Torre dun sa may bandang gitna. Circling Eagle para lang maipalayo. Dito ang RSG Philippines! 1v1 with a great one at natumba. Si Rad with a 1 for an eye. At ang TNC ngayon, ang laki na ng gold lead, ha? Oo, men. Magugulat ka talaga sa mga assassin versus assassin natin pero dalawang napaurong at mukhang napaback na rin at napaubad na rin si Libor. Makakadepensa naman ng konti dito sa Lord at babagsak na nga! Naku, delikado ata dito si Gowisin. Medyo malalim, pero nasaan ko din yung Netherrealm. At tumba doon, si Libor. Habang ito rin sa may bandang na nakuha ng TNC. Same with the opponent turret. At datlo na lang ang natitira para sa RSG. Pwede atang double ang magiging call dito. Pasok si Lancy. Sino ang hahatake? Ano na dito kay Heads? With a flicker. Habang napagamit din ang Winter Crown. Kaya ba hindi? Si Light dito ay buhay pa rin. Habang may magsulong mula kay Light, hahatake siya bigla ni Lancy. Let's go! And Lancy with a kill. Habang nakadouble kill na itong si Kusei. Atras muna ang TNC. Napakagandang depensa mula sa RSG. Mission accomplished pa rin naman. Para sa TNC Pro Team, nakakuha sila ng dalawang inhibitor turret. Pero para sa RSG, hanggang hindi natatapos ang laro, ay okay na okay pa rin sila. In fact, nakakuha ng mga ilang kills doon si Kusei. Very crucial kills para sa RSG. At nakabili siya ng mga magagandang item para bumuhat sa larong ito. 5K pa rin ang kalamangan ng TNC Pro Team. At dahil nga nabawasan ng miyembro ng TNC, makakakuha din ng purple buff at pati na rin ang first mid lane turret ng RSG. Kailangan nila samantalahin yung pagkakataon na nakaangat dito ang RSG Philippines. And again, based dito sa lineup din kasi ng RSG, kung papansinin mo, may kakayahan din sila talagang lumaban pagdating sa lane game. No? Si Nibor, makatindi ng damage yan. Yung kanyang yung primal run, pag normal hit yan. Pag naging marksman na, remember, marksman tank yan. So talagang may damage din. Actually, halos lahat ata sila bukod dito kay Light yung may nagbibigay ng damage. No? Pero kailangan lang natin tingnan dito Easy Cousin na nakaka-preheat. Kailangan nilang iwasan yan if ever. Kailangan talagang iwasan, no? And for Light as well, kahit pa sabihin natin may Guardian's Reflection siya, ay medyo nasasaktan pa rin siya sa mga binabato ni Cousin. Kaya naman timing is key para sa RSG, mainly because lamang nga dito ang TNC, no, in terms of damage and everything. Conceal play, ginamit na rin, pero nahanap sila ni Lancy at hindi gumana ang kanilang conceal. Pwestuhan na ngayon ang ating titignan. TNC nasa kabilang gate at mukhang RSG ang hihila ng Lord sa pinakaunang paglakad nito. Okay, second lord ng ating game ay may hatakang nagaganap si Heads. Siya na po front dito habang Circling Eagle ay gagamitin ng hatang magiging target. Is for the pursuit ng gamit habang si Rad. Nandun yung combo pero naman. And this time, atras muna sila. Round 2 ba? Round 2 ba? Si Casey na yung matras din. Kalahati ang buhay dito ni Heads. At yung kanyang burst. Pero hindi ka na mamatay ito si Aqua. Available ba naman yung kanyang dominated descent. Pero ito na ata ang kong signal mula sa TNC. Inalaban na nga man nito. Kalahati yung buhay ng Lord. And this time, Escalera. Hinahanap si Aqua. Walang tinamaan doon. And this time, sino makakakuha ng Lord? Walang iba kundi si Rad. Pero nalaban na din ang TNC. Hindi nila maatrasin. Ang RSG Philippines. Habang si Kusen, andon yung pag-base lock. At hindi mapipigilan ng Phoenix Army. Walang winions in Game 1 para sa TNC Pro Team. Hindi lamang ni sila natuto.